Kamusta mga kapalikpik? Isa na naman pong panibagong vlog para sa Backyard Water World. Ayan. So, nung nakaraang vlog natin, ang pinag-usapan natin doon ay about sa aquatic plant. Kung ano nga ba yung madalas natin gamitin na aquatic plant para sa pagbibreed ng ating mga isda. So, this time, ang pag-usapan naman natin ay about aquatic plant pa rin, pero ibang tanong naman yung sasagutin natin. Ayun. Meron tayong explain na isang aquatic plant natin dito sa backyard. Parang mga ganito, ayan, aquatic plants natin. Ayan, mga sample natin ng mga pinopropagate dito sa atin sa backyard. Pero syempre, bago yun, kung hindi pa kayo nakasubscribe, ayan, subscribe na kayo. At syempre, kung magugustuhan nyo rin tong ating video na to, pwedeng pakilike nyo na din at pakishare na rin para makita pa ng iba pa nating mga kapalikpik para naman may matutunan din silang bago galing sa atin. So yan mga kapalikpik, ito na nga yung pag-uusapan natin na aquatic plant. So ang tanong kasi sa atin ng ating kapalikpik is, ano ba yung isa sa mga aquatic plant na low-tech lang pero pumupula din siya sa ating mga low-tech na setup. So ito, isa to sa pinaka-paborito ko kasi napaka low-tech niya pero maganda siya kapag na-submerge na. So, ito yung immerse form pa siya. Ito siya. Mag-green siya. Ayan. Mag-green lang siya. Immerse to. Nagpitas lang ako dun sa mga tanim natin dyan sa atin sa likod. So, anong tawag dito ay Red Rubin Mini or yung iba tawag dito is Super Red Mini. Yan. Sa family siya ng Ludwigia. No? Isa to sa pinaka maliliit na dahon ng sa Ludwigia. So, ayan, Super Red Mini Ludwigia. Yan. Yan. So, ito yung immerse form niya. Tapos, pakita ko sa inyo yung kinuha ko sa ating aquarium na submerge. Ganito na siya. Mapulang-mapula siya. Yan. Low-tech lang to guys. Nasa low-tech na setup lang natin to. Pero kaya niyang pumula ng ganyan kapula. No? So, ito. Pakita ko sa inyo yung immerse ulit. Tapos, ito. So, ito yung kanyang submerged form. Tapos, ito yung kanyang immerse form. Ayan. Mag-green lang siya kapag galing siya sa immerse. Pero, ito, kaya niyang pumula ng ganitong kapula guys. Sa ano lang to sa low-tech na setup natin. Yun. So, kaya isa to sa pinaka-paborito ko kasi nga, ang ganda niyang ihalo sa mga natin sa ating low-tech na setup. Hindi siya mahirap i-maintain at saka, tignan nyo naman pag sinama nyo siya, lutang na lutang yung kulay niya. Tapos, hindi rin siya masyadong maselan. Kahit hindi, actually, pwede to kahit hindi nakatanim sa substrate. Kaya niyang makakuha ng nutrients galing sa, nagkakaroon siya ng ugat nagkakaroon siya ng side roots. Madali siyang magkaroon ng ugat. Ito, kagaya nito. Ayan, meron na siyang mga ugat-ugat. Ayan. Nung tinrim ko to, sobrang dami nitong ugat sa gilid. Kaya lang, kumuha nga lang ako ng sample. So, maigsi lang yan. Isang ganito lang. Ayan. Ito yung side roots niya. So, ayan yung kumukuha ng nutrients dun sa ating aquarium. So, kahit hindi siya nakatanim, pwede natin siyang itali sa mga driftwood. So, ginagamit to yung kadalasan yung gumagawa ng cherry blossom bonsai. Yung pwede siyang ikapit lang siya sa driftwood. So
Ganito siya, hindi ako nakapag-sample pala dapat. Ito, anbawa, ganyan siya, itatali mo lang siya sa driftwood. Yan, pwede siya. Kaya niyang mag-survive kahit hindi siya nakadirekta sa substrate. Yon, dahil nga nagkakaroon siya ng mga side roots. Yon, kaya isa to sa paborito ko. Sobrang andali niya i-maintain. Tapos andali niya maglumago. Kunyari, nag-trim ka lang sa kanya, stem cutting lang kasi to. Kapag nag-trim ka ng isang stem nito, yung pinagputulan mo is mag-split agad siya. Magkakaroon siya ng dalawang supling. So, ang bilis niya talaga lumago. Kaya niyang lumago ng gantong kalago. Yan. So, ang pinaka-importante lang talaga is meron kang ilaw sa aquarium mo. Kasi, at least, kahit na hindi siya full spectrum or yung malakas na ilaw, at least lang naiilawan lang siya. Kayang-kaya niyang pumula ng ganito. So, ayun guys, mamaya papakita ko sa inyo yung itsura niya kapag nasa ilalim siya ng tubig. So, yun. Yan, ito nga palang mga na-trim ko na to. Ayan, ang dami niya. Order sa atin to. Nung isang client natin na nagtanong ako, ano ba yung magandang low-tech na aquatic plant pero kaya niyang pumula dun sa low-tech setup. So, eto nga yun. Pag bibili kayo niyan dito sa atin sa shop, ganito siya. Naka-pot siya na ganito. Tapos ito. Kasi nga, na-trim ko na siya sa ating mga submerged form. So, pero pwede rin naman kung gusto nyo na galing from immerse, pwede naman. Kasi minsan nauubusan din tayo ng ganitong kapag kami pumapakyaw sa atin. Kasi yung iba talaga, ang gusto nila yung lubog na. So, dahil ganyan na nga siya kapula. So, ganyan kadami pag naglagay tayo. Ang price range nito dito sa atin sa backyard is pag ganito ng submerged form siya is 40 to 50 pesos. So, depende din sa kapal or sa dami nung nakalagay natin sa isang pot na ganito. Pero kung sa immerse naman, sa ganito, actually, stem cutting na lang to. So, nagbibigay na lang tayo ng mga dagdag na freebies para dun sa mga buyers natin dito sa backyard. Pero yun nga pala, dun sa mga nagtatanong pa rin kung paano makaka-order sa mga malalayo dyan, meron tayong Shopee account at saka Lazada. So, yung sa Shopee natin is Backyard Water Shop. Yun pa rin yung ating pangalan dun sa Shopee. So, pwede kayong bumili doon ng mga aquatic plants natin. Nandun na, okay na yung itong Super Red Mini na idagdag na natin sa product natin. No? Kasi nung nakaraan, wala pa siya doon sa product natin. Pero since nga na, ang daming nagre-request, so, nilagay na rin natin. Medyo marami na rin naman yung stock natin ito. So, kapag halimbawa nag-out of stock, ayun, mag-message lang po kayo sa akin para ma-check natin kung meron na. Minsan kasi sa sobrang busy, hindi ko na rin talaga nare-restock yung sa shop natin. Tsaka, medyo, madami-dami din kasi meron tayong ilang account nito sa Shopee tsaka Lazada. So, tsaka bukod pa yung mga binabagsakan natin na pet shop, tsaka yung mga inaayusan natin ng mga setup natin. No? So, yun. Magbibigay lang din ako ng tips. Pinakamaganda talaga kung gagamitin nyo to is maglagay kayo ng ilaw talaga. Kasi kung walang ilaw, baka hindi rin niya makuha yung ganitong kapula. Okay na yung mga LED na white, blue, yung mga ganun lang. Pero basta at least naaaabot siya. Hindi naman talaga siya mahirap i-maintain. At saka, napakadali niyang lumago. So, kapag humaba siya, trim nyo lang, tapos replant lang. Ayan, pwedeng-pwede siya sa background. Sa background ng ating mga aquarium. Kasi, kaya niyang tumaas. Ito, this is 15 gallons, no? Kaya niyang, ayan, tumaas ng ganyan. Ng ganyang kalago. Kung tinatanong niyo kung ano tong plant na to, pearlweed po ito. Actually, ang pearlweed is carpeting plants. Pero,
kapag hindi natin natitrim, kaya niyan lumago ng ganyan. So, pwede rin siya pang mid-ground, no? Anyway, sa ibang ano natin, sa ibang vlog na natin siya i-tackle. Pero ito, pwede nga siya na pang background, pwede rin siyang mid-ground. Kasi, ang ganda niya na kung halimbawa meron kayong naka-background ng mga valisneria, parang ganito, ito naman, corkscrew to. So, kung itong background nyo, kapag itinabi nyo yung ganitong kapula, ang ganda ng effect niya talaga. As in, lilitaw yung, ayan siya, lilitaw siya dun sa inyong aquarium. So, ayan. Tapos, kung gusto nyo nga nang mayroon kayong parang bonsai dun sa inyong aquarium, ang ganda din niya kasi habang tinitrim mo siya, mas lalong kumakapal yung kanyang mga dahon. Yung stem niya magdadalawa, tatlo, ganyan. So, ang ganda din ng effect nito. So, kung sawa na kayo sa moss na lagi niyong ginagamit, gusto niya naman medyo may mapula, ang ganda rin nito. Actually, pwede rin siya kahit sa mga lava rock, ikakabit nyo siya. Pwede siya. Kasi nga, kahit hindi siya naka-direct sa substrate, kayang-kayang kumuha ng nutrients ng mga side roots niya sa ating aquarium. So, yun. So, yun mga kapalikpik. Sana may natutunan kayo dito sa ating vlog na to. Ayun, super red mini po yung ating pinag-usapan kanina na aquatic plant. So, kung meron pa po kayong mga gusto na itanong or i-vlog natin dito na aquatic plant, pwede po kayo mag-comment sa video na to or mag-message po kayo sa ating FB page, Backyard Water Shop. Or kung gusto niyo naman pong mag-order, pwede po sa ating Shopee account, Backyard Water Shop din po. Ayun, hanggang sa susunod na mga video natin, huwag nyo kalimutan i-share para makita pa ng iba pa nating mga kapalikpik. Ayan, salamat sa lahat ng sumusuporta dito sa atin sa YouTube channel, Backyard Water World, at sa ating shop, Backyard Water Shop. Salamat!